Katulad ng ating pagpapasya sa nakalipas na 2 taon kung saan nagdesisyon tayo na maging epektibong ahensya ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Inaasahan ng mga Pilipino na mananatili tayong tapat sa ating tungkulin sa kanila at sa ating bayan. Yan po ang hamon sa atin. We are given the opportunity to serve the people and become institutions that would help restore the people's trust in our government through effective, relevant, and timely public service. May we not squander the opportunity to lead, serve, and lift people up so that they become part of our mission to build the nation. Lastly, let me say that the power of collaboration to make things happen can only be put into play if all the actors involved, if all of us here fully dedicate, fully commit to honoring our social contract with the people. And we have proven that we are focused, we are resolute, we are strong. Mga kaigsuunan, wala pa natapos ang atong kontrata sa mga Pilipino. Hangtod nga gagahupot kita og katungdanan, mubo man kini o taas, magpadayon ang pagtawag kanato aron alagaran ang katawhan. Kanunay unta nato kining mahinumduman. Og sa kanunay, unta kita magpabilin nga mga lider ug mga taong gobyerno nga galantaw sa kaayuhan sa mga Pilipino. Mga lider ug taong gobyerno nga sa kanunay mobarog alang sa interes sa mga Pilipino. So, pag leader ka, dapat tumitingin ka sa interes ng bawat Pilipino or ang bansang Pilipinas. Hindi sa bulsa, hindi pang sarili. Di ba? Tama po. Tama talaga si OBP. Tuloy. Mga lider ug taong gobyerno nga matidunod-anon ug sa kanunay gasubay sa prinsipyo, sa pagsilbi sa publiko. Salubungin po natin ang panibagong yugto ng ating kolaborasyon na may nag-aalab na pagsisikap at pag-asa para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. So guys, dito yung pinaka-exciting sa lahat dahil yung mismo yung host or anchor ng event, pakinggan nyo anong sinabi niya. Sige, let's play! Thank you very much, Madam President, for your inspiring message. Tingnan niyo, tumawa siya. So, payag kayo doon mga kababayan na tawagin na nating President, ang ating OBP, ang ating Inday Sara Duterte. Tingnan mo, tumawa talaga siya. Alam niyo, kilala niyo to, si Ma'am. Si Ma'am isa tong attorney kung saan nagtuturo po sa Jose Maria College, kung saan sa GMC College of Law. So yan, so ulitin natin guys para mapakinggan natin. Go, 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 go! Thank you very much, Madam President, for your inspiring message. So napakinggan nyo, Madam President. Hindi na siya naglagay ng Vice President. So baka matapos yung June, presidente na natin si Inday Sara Duterte. Malay nyo, malay natin, malay nyo lahat. So kayo dyan, payag kayo? Sige daw, basahin natin yung comment. Wait lang. Okay, wait, basahin natin comment. Sino payag dyan? Oh, ang daming pumayag. Okay. Ulit-ulitin natin. Ang sarap pakinggan, mga kababayan. Wow, grabe naman to. Sige. Tumawa si Ma'am Rize.
Ito po isang teacher or attorney na nagtuturo sa College of Law ng Jose Maria College. Okay, go. Play. Thank you very much, Madam President, for your inspiring message. Oo nga naman, nakaka-inspire naman talaga yung message ni OBP. Talagang grabe. Kahit na maliit or pinagdamutan ng budget, tinanggal pa yung confidential funds. Then sa mga interview niya for 2025, hindi na siya nag-propose ng confidential fund dahil alam niya na kukontrahin din sa Congress. So hindi na siya nag-propose. So kayo mga kababayan, tingnan niyo naman, kahit sa maliit na budget, pinagkasya ni Inday Duterte or Inday Sara Duterte na makapag-serbisyo para sa ating mga mamayang Pilipino, sa ating bansang Pilipinas, na talagang totoong pagmamahal at may malasakit. Tingnan mo yung iba dyan, grabe, ang lalaking budget, billions of budget. Ewan ko lang kung magkano ang natatanggap sa pinakalas, tulad nung nagbigayan doon sa Surigao, di ba? 10,000 tapos natanggap ng buntis 1,500 dahil pinadaan pa sa barangay. Oh my God. So ngayon ang corruption mula sa presidente hanggang pababa na. Grabe. So ang sarap pakinggan. Sinabi ni Madam Resi, tingnan niyo, sabi niya, thank you, Madam President. So, sino niya nag-expect na matapos ang taong ito or matapos ang buwan nito ay presidente na si Sara Duterte? Sino dyan? Kaway-kaway, taas ang kamay, or yes, Sara Duterte for President. So, ulitin natin. Ang saya ang pakinggan. Go. Thank you very much, Madam President, for your inspiring message. Tingnan mo naman yung tawa ni Mama. Siguro ano to ba, yung anong tawag niyan talaga, kinusto talaga niya, gituyo dyan kung sa Bisaya pa, grabe. Tumawa si Mama. Oo. Ina mo, tumawa talaga. So ang lupit. Play pa natin, kung maulit pa natin. Ang sarap pakinggan mga kababayan. Kayo, gusto nyo ba? Okay, play natin ulit. Play. Thank you very much, Madam President, for your inspiring message. Ayan, sakit na naman to sa mga sa mga tambang vloggers. Naku ma'am. Baka hanapin kanila ma'am dahil tinawag mo si VP Sara Duterte, Madam President. Totoo naman parang siya naman presidente. Yung presidente na yun, parang wala naman Ang dami nagbibida-bida ng mga presidente dyan. Lalo na sa mga usaping West Philippine Sea na wala namang West Philippine Sea. So, baka pwede pa i-play natin ulit. Ayun, wala na. So, doon nagtatapos yung speech ni VP Sara Duterte na tinawag ni Ma'am na Madam President Duterte.